Naniniwala ka ba na kahit na anong talino ng isang tao ay nagiging tanga pagdating sa larangan ng pag-ibig? Minsan daw ay nagiging bulag pa nga ang isang tao na kahit harap-harapan na siyang niloloko, ay patuloy pa rin siyang nagmamahal. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng isang tao pagdating sa panloloko? Hanggang kailan niya kayang maging bulag at bingi sa katotohanan? Dear Papa Dudut, hanggang ngayon kapag naaalala ko ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, ay nasasaktan pa rin ako. Kaya naman mahirap para sa akin habang ginagawa ang sulat na ito. Pero mas magandang marami ang makarinig nito para kahit papaano ay maging aral na rin, lalo na sa mga kagaya ko na kapag nagmahal ay ibinibigay ang lahat-lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Jody. 34 years old na ako sa ngayon at single pa rin. Galing kasi ako sa isang napakasakit at mapanlinlang na relasyon na nag-iwan sa akin ng matinding trauma. Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang magtiwala sa mga tao ng dahil sa nangyari sa akin. Maayos ang trabaho ko, hindi ako galing sa mayaman na pamilya, ang totoo niyan. Isang kahig, isang tuka ang buhay namin noon. Pero tinaasan ko ang pangarap ko at hindi ako tumigil hanggang sa naabot ko yon. Ang gusto ko lang naman ay makaahon ang pamilya ko sa kahirapan. Dahil ang tingin sa amin ng mga kamag-anak namin sa side ng nanay ko ay napakababa. Yun ang naging motivation ko sa buhay kaya talagang nagsumikap ako, Papa Dudut. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Nag-asawa na agad yung mga mas matatanda sa akin. Nang magkaroon na ako ng magandang trabaho ay pinag-aral ko lahat ng mga kapatid ko. Pinilit kong isantabi muna ang kaligayahan ko kagaya ng pag-ibig. Pero sabi nga kapag kumatok na ang pag-ibig sa puso ng isang tao, mahirap na hindi papasukin. Nagkaroon din ako ng boyfriend pero isa lang. Nag-break kami kasi hindi ko siya nabibigyan ng oras. Naiintindihan ko naman ang ex ko na yon kung bakit pinili niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko kasi talaga kayang gawing priority ang pag-ibig ng time na yon dahil ang gusto ko ay makapagtapos ang lahat ng kapatid ko at makatulong kaming lahat sa mga magulang namin. Hindi naman sa pagiging mayabang pero ako ang naging breadwinner ng family namin ng panahon na yon, Papa Dudut. Wala naman akong pagsisisi kasi nagawa kong patapusin ng college lahat ng kapatid ko. Ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay at maayos na trabaho. Hindi na kami na mamaliit ng mga kamag-anak namin. Siguro nga'y nagulat pa sila sa nagawa kong yon kasi sobrang liit ng tingin nila sa pamilya namin. Sa edad na 31 ay nagkaroon ako ng sarili kong bahay. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin ako sa pamilya ko lalo na kapag nami-miss ko sila. Kinuha ko rin ang isang anak ng pinsang ko na si Myla para meron akong kasama sa bahay at pinag-aral ko rin siya sa kolehiyo. After kong mapatapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko ay naisip ko na yun na ang oras para pagbigyan ko naman ang sarili ko. Yung sarili ko naman ang maging priority ko. Sinubukan ko makipag-date ulit pero palaging fail. Hindi ko makita yung lalaki na sa tingin ko ay may katangian na makakasama ko sa panghabang buhay. Sa edad ko kasi na yon ay ayoko na ng panandali ang relasyon lamang kasi hindi na ako bata. Kung papasok man ako sa isang relasyon ay gusto ko yung mapapangasawa ko na. Nadagdagan pa ang pressure ko sa pag-asawa kapag nakikita ako ng mga tita ko. Palagi nila akong tinatanong kung may boyfriend na ba ako o kung kailan ako mag-aasawa. Baka raw kung kailan 40 years old na ako ay saka ako mag-aasawa.
Kapag ganong edad daw ay baka mahirapan na akong magkaroon ng anak. Wala raw magmamana ng mga pinaghirapan ko. Gusto ko rin naman na magkaroon ng anak, Papa Dudut. Gusto ko rin magkaroon ng pamilya. Pero parang napakailab sa akin ang pagkakataon. Hindi ko pa rin makita yung lalaki na mamahalin ko at mamahalin ako. Hindi naman ako mapili pagdating sa pisikal na anyo ng isang lalaki. Kasi alam ko rin sa sarili ko na hindi naman ako kagandahan. Ang gusto ko lang ay yung makasundo ko. May stable na trabaho at kayang dalhin ang sarili niya. Si Myla ang nagturo sa akin ng paggamit ng dating app. Yun daw ang ginagamit ng mga millennials at Gen Z sa paghahanap ng jowa. May mga sinabi siya sa aking dating app na pinadownload niya sa akin. Lahat ay sinusubukan ko. May ilan din akong namit gamit ang mga app na yon pero hindi ko pa rin makita yung hinahanap ko, Papa Dudut. Dumating pa nga ang time na parang gusto ko nang sumuko. Feeling ko ay nakatadhana ako na magpaaral na lang ng mga anak ng pinsan ko at tumulong sa iba ko pang mga kamag-anak. Nakakaramdam na rin ako ng inggit sa mga kaklase ko noong high school. At iba kong kaibigan kapag nakikita ko ang post nila sa social media na kasama nila ang mga anak at asawa nila o kaya ay ikinakasal sila. Pero kahit medyo nawala na ako ng pag-asa, ay hindi pa rin ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na sana ay ibigay na niya sa akin ang lalaking nakalaan para sa akin. Gusto ko na rin kasing magkaroon ng asawa at anak. Alam ko sa sarili ko na handa na akong bumuo ng isang pamilya. Mas lalo pa nga akong na-pressure nang ipakilala ni Myla sa akin ang boyfriend niya. Hindi naman ako tumutol sa pagkakaroon niya ng boyfriend dahil hindi rin tutol ang mga magulang niya. Sinabihan ko na lamang si Myla na sana ay alam niya ang limitasyon niya. Pabiro ko pang sinabi sa kanya na huwag niya akong uunahan na mabuntis kasi sasabunutan ko siya. Nangako naman sa akin si Myla na hindi siya magpapabuntis dahil ako ang inspirasyon niya. Gusto niya raw na makapagtapos ng college at magkaroon ng magandang trabaho kagaya ko, Papa Dudut. Tapos siya naman ang tutulong sa pamilya niya. Ilang beses na umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko ay nandoon ang tita ko na mahilig magtanong sa nangyayari sa buhay ko. Kung alam ko lang na nasa bahay siya, hindi na sana muna ako nagpunta roon. Kagaya ng palagi niyang itinatanong sa akin, ay tinanong niya ako kung meron na ba akong boyfriend. Nang sabihin kong wala pa rin ay sinabi niya na talo pa ako ng isa kong pinsang babae na mas bata sa akin kasi ikakasal na raw sa susunod na buwan. Talaga raw na napag-iiwanan ako. Ang mabuti pa raw ay mag-alagan na lamang ako ng aso at pusa kasi mukhang tatanda na akong dalaga. Pagkaalis ng tita ko na yon ay kinausap ko si mama. Sinabi ko sa kanya na sobra na akong napipressure. Sa pag-aasawa, sabi ko pa ay natatakot ako na tumanda ng walang kasama. Baka forever na akong mag-isa. Bakit ka naman tatanda ng walang kasama, anak? Nandito kami, malay mo buhay pa kami noon ng tatay mo. Isa pa nandyan ang mga kapatid mo at pamangkin. Malaki ang naitulong mo sa kanila at sigurado ako na hindi kanila pababayaan. Sabi ni mama sa akin. Pero ayoko naman pong tumandang dalaga tapos magpapaalaga sa mga pamangkin ko. Gusto ko rin po magkaroon ng sarili kong anak. Hindi para alagaan ako kundi para meron makinabang ng mga pinaghirapan ko. Turan ko. Naintindihan kita, Jody. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo. Kung kaloob ng Diyos na makapag-asawa ka pa ay makakapag-asawa ka. Makikita mo at makikilala mo ang lalaking para sa iyo sa oras na hindi mo inaasahan. Basta huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi ng tita mo. Alam mo naman yon, intrimitida, nakangiting wika ni mama. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko sa pakikipag-usap ko na yon sa nanay ko. Naisip ko na hindi dapat ako ma-pressure
na makapag-asawa ako. Alam ko na medyo matanda na ako sa edad ko na yon para sa isang babae. At nangyari na nga ang sinasabi ni Mama na makikilala ko ang lalaking muling magpapatibok ng puso ko sa pagkakataon at oras na hindi ko inaasahan. Sumuko na ako noon sa paggamit ng dating app. Pakiramdam ko kasi wala akong pag-asa sa ganon. Sabi ko ng time na yon ay hahayaan ko na lang ang Diyos at ang tadhana na kumilos para sa akin. Nakaka-stress din kasi ang ma-pressure papadudot. Isang araw, may nag-add sa akin sa Facebook. Itatago ko na lamang sa pangalan na Echo. Ako ang klase ng tao na hindi basta-basta nag-accept ng friend request, lalo na at hindi ko naman kilala ng personal. Dinecline ko ang friend request niya kasi hindi ko siya kilala, Papa Dudut. Pero hindi sumuko si Echo. Nag-chat pa siya sa akin at tinanong niya kung bakit ko dinecline ang friend request niya. Alam ko sa sarili ko na wala akong obligasyon na ipaliwanag sa kanyang side ko at hinayaan ko na lamang ang chat ni Echo at hindi ko siya nireplyan. Dumating ang time na araw-araw nang nagchat-chat si Echo sa akin. Kinukumusta niya ako. Tinatanong kung ano ang ginagawa ko at kung ano-ano pa. Wala talaga akong plano na replyan si Echo pero nakulitan na ako sa kanya. Kaya ang sabi ko ay tigilan na niya ako. Kasi hindi ako interesado sa kanya. Ang akala ko ay titigil na si Echo nang sabihin ko yon pero bigla siyang nag-request ng video call. Sa inis ko ay inaccept ko yon at nakipag-video call ako sa kanya. Ang hinala ko kasi ay poser si Echo kasi gwapo ang picture niya. Pero nagulat ako nang makita ko sa video call na siya talagang nasa picture na nasa profile niya. Hindi ko alam kung bakit ako napatulala sa unang beses na nakita ko sa video call, Papa Dudut. Siguro ay dahil sa nagwapuhan ako sa kanya. Hindi ako sure, natawa pa nga si Echo kasi napatulala na raw ako. In-expect na raw niya kasi natatarayan ko siya. Nang may masmasan ako ay sinabi ko na tigilan na niya ako at in-end ko na lang ang call. May parte ng utak ko na nagsasabi sa akin na i-block ko na lamang si Echo pero hindi ko alam kung bakit hindi ko ginawa. Ilang araw na tumigil ang pag-chat ni Echo sa akin. Nagtataka ko kung bakit parang hinahanap ko ang chat niya. Yung tipong hindi kumpleto ang araw ko kapag wala akong chat na natatanggap mula sa kanya. Hanggang sa inistok ko ang profile ni Echo. Nakita ko ang mga shared post niya tungkol sa mga taong napipressure dahil sa tanong ng mga kamag-anak niya. Doon ko naramdaman na baka pinagdadaanan ni Echo ang mga pinagdadaanan ko sa iba kong kamag-anak, Papa Dudut. Sinulit ko na rin ang pagtingin ko sa profile ni Echo. Inestok ko na siya ng sobra, Papa Dudut. Nalaman ko na isa siyang mechanical engineer at matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Pati nga ang zodiac sign niya ay nalaman ko na. Sinearch ko pa nga kung compatible kami at may kilig akong naramdaman. Nang may result na lumabas na compatible ang zodiac sign naming dalawa ni Echo. Nang time na yon ay hindi ako nagkaroon ng hinala na baka sinadya ni Echo na araw-araw siyang nagchat-chat tapos ay bigla na lang siyang tumigil. Pero kung sinadya man niya yon ay naging effective yon para sa akin para hanap-hanapin ang chat niya at siya na nga mismo. Hindi na siya nawawala sa isip ko. Hindi na siya maalis sa isipan ko. Dumating na ako sa point na natutokso na akong i-chat siya para mangumusta. Pero pinipigilan ko na lamang ang sarili ko. Hanggang isang umaga pagising ko ay nagulat ako nang makareceive ulit ako ng friend request kay Echo. Ewan ko pero naka-feel ako ng saya sa maliit na bahay na yon. Nakita ko na kakasend lang ni Echo ng friend request sa akin. Hindi ko muna yon inaccept kasi baka isipin niya na atat akong i-accept yon. Kahit yun naman talaga ang totoo. Naginarte pa ako at pinalipas ko pa ang 2 araw bago ko inaccept
ang friend request ni Echo. Tuwang-tuwa siya noon, Papa Dudut, at nagchat siya kasi ang akala niya ay i-decline ko ulit ang friend request niya. Hanggang sa nag-open si Echo sa akin at ang sabi niya ay napipressure siya sa buhay niya dahil sa halos lahat ng tao ay gusto na siyang mag-asawa kasi hindi na raw siya bata. Nakaka-relate ako sa sitwasyon ni Echo kaya pinayuhan ko siya na huwag niyang hayaan na ma-pressure siya. Ang sabi ko pa ay mag-asawa siya kapag gusto niya at handa na siya. Yun na nga ang simula ng pagkakaibigan namin ni Echo. Araw-araw na kaming nagkaka-chat at kung minsan ay video call. Ang sarap lang sa pakiramdam na may isang tao na nakakaintindi sa mga sinasabi ko at mga hinaing ko sa buhay. Naging magaan agad ang loob ko kay Echo kahit na hindi pa kami nagkikita ng personal. Akala ko nga ay hanggang doon lang kami pero nagulat ako. Nang paglabas ko sa work ay nakabang si Echo sa akin sa labas. Yun na nga ang unang beses na nagkita kami at inaya pa niya akong mag-dinner. Inilibre pa niya ako ng time na yon at aaminin ko na may kakaiba akong naramdaman ng unang beses ko siyang nakita, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na si Echo. Nasundan pa ng ilang beses ang pagkikita namin ni Echo at sa tuwing lumalabas kami ay hindi niya ako hinahayaan na magbayad sa mga kinakain namin. Siya raw ang lalaki kaya siya ang dapat na magbayad. Sa paglipas nga ng mga buwan ay mas lalong lumalim ang pagtingin ko kay Echo. Kaya naman abot langit ang kilig at tuwa ko nang ligawan na niya ako, Papa Dudut. Dahil sa may feelings na ako kay Echo ng time na yon ay hindi ko na pinatagal ang panliligaw niya. Siguro 1 month lang niya akong niligawan at sinagot ko na siya. Nang maging kami ni Echo ay inisip ko na sana ay hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Ipinagdasal ko na sana ay siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Nakikita ko kasi sa kanya ang mga katangian ng isang lalaki na hinahanap ko sa aking mapapangasawa. Sweet siya, soft-spoken, responsable at may stable na trabaho. Sa second month sa rin namin ni Echo ay pinakilala ko na siya sa pamilya ko. Naramdaman ko naman na boto ang buong pamilya ko kay Echo para sa akin, Papa Dudut. Siguro'y nakita at naramdaman din nila na mabuting tao si Echo kagaya ng nakita ko sa kanya. Dahil sa napakilala ko na si Echo sa family ko ay umasa ako na ipakikilala na rin ako ni Echo sa pamilya niya. Naghintay ako na ayain niya ako sa bahay nila. Pero lumipas na nga ang ilang buwan ay parang naghintay lamang ako sa wala. Hanggang sa ako na mismo ang nag-open noon kay Echo. Han, kailan mo pala ako ipapakilala sa family mo? Gusto ko rin kasi silang makilala. Ang sabi ko kay Echo habang nagdi-dinner kami sa isang restaurant. Magiging totoo ko sa iyo, Han. Actually, malayo ang loob ko sa family ko. Isa sila sa mga nami-pressure sa akin na mag-asawa na kahit na hindi pa ako ready. Sa ngayon, wag muna. We're not in good terms. Sagot pa ni Echo. Ganun ba? Okay lang. Naintindihan ko pero sana ay maging okay na kayo ng family mo. At the end of the day ay pamilya mo sila. Hindi maganda na meron kayong tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Ang payo ko. Huwag ka mag-alala. One of these days ay ipapakilala kita sa amin. Ang sabi pa ni Echo. Nalungkot ako nang malaman ko na hindi okay si Echo at ang pamilya niya, Papa Dudut. Noong ko lang din yun nalaman at hindi niya sinabi yon sa akin noong bago pa lamang kami. Siguro hindi pa siya ready o hindi siya komportable ang pag-usapan yon. Pero umasa pa rin ako na magiging maayos sila ng family niya. Kaya lang ibis na maayos yon ay parang mas lalong lumala ang hindi nila pagkakaunawaan. Napansin ko kasi na sa tuwing nakikita kami ni Echo ay parang ang laki ng problema niya. Palabiro siya pero hindi na siya nagpapatawa. Naramdaman ko na meron siyang pinagdadaanan at baka kailangan ko lang magtanong sa kanya para malaman ko yon. Naglakas loob akong magtanong kay Echo kung meron ba siyang problema at doon niya sinabi sa akin na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng mga magulang niya.
Ayon kay Echo ay malaking parte ng sinasahod niya ang napupunta sa pagtulong niya sa kanyang pamilya. Nalaman daw niya na pinangsusugal lang pala ng nanay niya ang perang inaabot niya rito. Nagalit si Echo nang malaman yon kasi hindi biro ang pagod niya sa pagtatrabaho para lang kumita ng pera, tapos malalaman niya na sa ganong bagay lang yon ginagamit ng nanay niya. Nang magalit siya sa nanay niya ay nakisali na ang tatay ni Echo at pinagsabihan siya na wala siyang karapatan. Napagsalitaan ng ganon ang nanay niya. Umalis na pala ako sa bahay namin, Han. Nagbo-boarding house muna ako ngayon. Ayokong umuwi muna sa amin. Gusto ko na ma-realize nila na may halaga ako sa kanila. Ang sabi pa ni Echo. Tama yan. Magpalamig ka muna. Pero okay ka lang ba sa inuupahan mo ngayon? Nag-aalala kong tanong. Okay naman. Marami nga lang akong kasama sa kwarto na hindi ko kilala. Tugon pa ni Echo. Binisita ko si Echo sa boarding house niya at naawa ko sa lagay niya roon. Sa isang maliit na kwarto ay 6 sila na puro lalaki. Makalat at sa tingin ko ay hindi siya komportable doon. Napansin ko rin na parang matagal nang kilala ni Echo ang mga kasama niya sa kwarto dahil nagbibiruan pa sila. Taliwa sa sinabi niya na hindi pa niya kilala ang mga yon. Pero hindi doon natuon ang pansin ko kundi sa awa ko kay Echo. Sabi sa akin ni Echo, nagtitiis lang siya roon kasi mura. Kung kukuha raw siya ng kwarto na wala siyang kasama ay mas mahal yon. Baka raw kapusin na siya sa budget niya. Nag-isip ako ng way para matulungan ko si Echo, Papadudot. Hindi kaya ng konsensya ko na komportable ako sa bahay ko habang ang boyfriend ko ay hindi. Hanggang sa nakapag-decide ako na sa bahay ko na lamang patuluyin si Echo. Nang sabihin ko yon sa kanya ay tumanggi siya kasi baka kung ano raw ang isipin ng pamilya ko. Sinabi ko na wala namang pakialam ang pamilya ko sa mga desisyon ko sa buhay kasi kilala nila ako na magaling pagdating sa pagdidesisyon. Pinilit ko si Echo hanggang sa napapayag ko na siya sa gusto ko. Umalis na si Echo sa inuupahan niyang boarding house at lumipat na siya sa bahay ko. Nagkakilala na rin sila ni Myla. May isa pang bakanting kwarto sa bahay kaya doon ko na pinatuloy si Echo. Ang sabi ko ay hindi siya obligado na mag-share sa mga gastusin pero iginiit ni Echo na tutulong pa rin siya sa abot ng makakaya niya. Mas naging masaya naman ako kasi araw-araw ko nang nakikita si Echo, Papadudot. Nung una wala akong pinagsisihan sa desisyon ko na yon. Marunong ding magluto si Echo at may mga pagkakataon na ipinagluluto niya kami ni Myla. Naging magkasundo naman sila ni Myla na kinatuwa ko. Nang malaman din ng mga magulang ko na doon nakatira sa bahay si Echo ay wala naman silang naging pagtutol. Pinag-iingat lang nila ako kasi hindi ko pa raw masyadong kilala si Echo. Pero sinabi ko na huwag silang mag-alala dahil nararamdaman ko na mabuting tao si Echo at wala akong dapat na ikabahala. Isang araw ay wala akong pasok noon, ako lang mag-isa sa bahay. Nagulat ako nang dumating si Echo mula sa trabaho niya na nakabusangot ang mukha at halatang hindi maganda ang mood. Bakit ang aga mong nag-out? Mamayang gabi pa ang out mo, hindi ba? May nangyari ba? Tanong ko kay Echo. Nag-resign na ako sa trabaho ko, Han. Nagkasagutan kami ng boss ko eh. Siya naman kasi ang mali pero hindi niya matanggap. Power tripping din kasi siya. Himutok ni Echo at dinetalye niya sa akin ang nangyari. Pwede ka pang maghanap ng ibang trabaho. Tama na hindi ka dapat magstay sa ganong environment. Magaling ka naman, Han, may tiwala ako sa iyo. Pagpapalakas ko ng loob kay Echo. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula na maghanap ng trabaho si Echo. Pero umabot na ng 1 buwan ay wala pa rin siyang nahahanap. Tinulungan ko na rin siya at nirekomenda ko siya sa mga kilala ko pero wala pa rin, Papadudot. Naawa na ako kay Echo kasi parang sinundan siya ng kamalasan. Isang gabi kumatok si Echo sa kwarto ko at aniya ay may gusto siyang sabihin sa akin. Mukhang wala na raw siyang swerte pagdating sa pagtatrabaho kaya ang naisip niya ay ang mag-business na lamang siya. Naging open ako sa suggestions ni Echo sa business na gusto niya.
Gusto niya raw ng food business kasi mahilig siyang magluto. Hanggang sa nagkasundo kami na silog meals business ang gawin ni Eko. Inamin ni Eko sa akin na wala siyang pera para mag-open ng ganong klase ng business. Kaya ako nang nagkusang magpahiram ng pera. Para hindi na kailangang magbayad ng pwesto ay doon muna siya nagtayo ng negosyo sa harapan ng bahay ko. Malawak naman ang space doon. Nakita ko kung gaano kapursigido si Eko kaya naisip ko na hindi ako nagsayang ng pera para suportahan ang gusto niyang gawin. Isa pa ay nangako si Eko na kapag kumikita na ang business niya ay paunti-unti niyang ibabalik ang perang nahiram niya sa akin. Sabi ko ay huwag niyang i-pressure ang sarili niya na mabayaran ako basta mag-focus muna siya sa negosyo niya. Pero naawa ko kay Eko kasi siya ang lahat ng kumikilos sa negosyo niya. Siya ang kumukuha ng order, nagluluto at nagsiserve. All around siya. Hindi naman namin siya matutulungan palagi ni Myla kasi meron din kaming kanya-kanyang ganap sa buhay. Ang sabi ko kay Eko ay maghanap kami ng makakatulong niya. Kahit isang tao pero hindi pa raw niya kayang magpasahod. Kaya pa naman daw niya. Kung ako ang masusunod ay gusto ko na ako na ang magpasahod sa kukuning tao ni Eko. Pero ayoko namang tulungan siya sa lahat at baka masanay siya na palaging umasa sa akin. Gusto ko rin naman na matuto siya sa paghihirap na pinagdadaanan niya. Naniniwala din ako sa kakayahan ni Eko ng time na yon, Papa Dudut. Naging okay ang takbo ng business ni Eko sa unang buwan. Medyo malakas. Wala kasing ganong kainan sa lugar namin kaya yun talaga ang puntahan ng mga tao. Han, pwede na ako maghanap ng taong makakatulong ko sa negosyo ko. Nahirapan na kasi ako ang sabi sa akin ni Eko. Kaya mo na bang magpasahod? Tanong ko. Kakayanin. Ang hirap din kasi na ako lahat. Baka kasi kapag hindi pa ako kumuha ng tao ay sumuko na ako. Hindi dahil sa nalugi ako kundi dahil sa pagod. Tugon pa ni Eko. Gusto mo bang tulungan kitang maghanap ng makakatulong mo? Tanong ko. Hindi na, meron na akong kausap, Han. Yung isa kong pinsan na babae, kailangan niya rin kasi ng trabaho. Nagkasundo naman kami sa magiging sweldo niya kaya okay na. Kaya lang okay lang ba na dito rin siya sa bahay mo titira? Galing pa kasi siya sa probinsya. Wala siyang matutuluyan dito, ang sabi pa ni Eko. Napanatag ako sa kukuning tao ni Eko dahil kamag-anak niya. Alam ko na hindi siya kukuha ng tao na hindi mapagkakatiwalaan at mapapahiya siya. Kaya naman sinang-ayunan ko na lamang ang desisyon niyang yon. Ang problema nga lang ay wala nang available na kwarto para sa paparating na pinsan ni Eko pero ang sabi ni Eko ay ayos lang kahit magkasama na lamang sila sa kwarto. Dahil sa pinsan niyo ni Eko ay hindi ko yon binigyan ng mali siya kahit babae pa ang pinsan na sinasabi niya. Lalo na at sinabi sa akin ni Eko na close sila ng pinsan niyang yon, Papa Dudut. 1 week after naming mag-usap ni Eko tungkol sa bagay na yon ay dumating na sa bahay ang sinasabi niyang pinsan na si Kira. Mas bata siya kay Eko ng 2 taon. Maganda si Kira, maputi at sexy. Hindi ko alam kung bakit unang kita ko pa lamang sa kanya ay mabigat na kaagad ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Kahit na palangiti siya ay hindi pa rin naalis ang kakaibang pakiramdam ko sa kanya. Pero inisip ko na dapat ay bigyan ko ng chance si Kira para mas makilala ko pa siya. Baka naman kasi mali rin ako ng pakiramdam sa kanya. Ipinaliwanag na rin ni Eko kay Kira ang mga dapat niyang gawin sa store. Si Kira ang magte-take ng order at siya rin ang magsaserve noon para makapag-focus si Eko sa pagluluto o sa kitchen. Simula nang magtrabaho si Kira sa store ni Eko ay napansin ko na hindi na masyadong pagod si Eko sa gabi kapag umuwi ako. Natuwa naman ako kasi hindi na siya nakakaawang tignan. Mas nakakapagpahinga na siya. Medyo nagkakausap na rin kami ni Kira at bubbly ang personality niya. Malakas siyang magsalita at napansin ko rin na medyo sexing manamit si Kira, Papa Dudut. Sinabi ko yun kay Eko kasi nagwo-worry ako na baka mabasto si Kira habang nagtatrabaho. Lalo na at karamihan sa kumakain sa store ni Eko ay mga tricycle at jeepney driver.
Ang sabi naman ni Eko ay huwag akong mag-alala kasi kayang dalhin ni Kira ang sarili nito. Kung sakali na mabastos ito ay nandun naman siya para ipagtanggol si Kira. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Kira ng kaming dalawa lamang. Namimili kasi noon si Eko para sa store niya, bali si Kira pala ang unang kapamilya ni Eko na nakilala ko. Kaya inisip ko na dapat ay maging close kaming dalawa. Ang naging usapan namin ni Kira ay ang family nila. Tinanong ko siya kung alam ba niya na hindi okay si Eko at ang parents nito. Naku, alam ko yan, Ate Jody. Masama kasi talagang ugali ng mama at papa ni Eko. Kahit nga ako hindi sila kasundo, ang turan pa ni Kira. Pero sana maayos pa rin nila ang hindi nila pagkakaintindihan, ang sabi ko. Ewan ko, parang ayaw ni Eko na magkaayos sila. Anyway, may iba ako, ate. May balak na ba kayong magpakasal ni Eko? Tanong pa ni Kira. Naku, wala pa. Wala pa nga kaming 1 taon, sagot ko. Kung ikaw ang tatanungin, ate, si Eko na ba ang gusto mong maging asawa? Tanong pa ni Kira. Oo naman, mabait naman siya, saka mahal ko si Eko at alam kong mahal niya rin ako, sagot ko. Ay, sure ako na mahal ka noon, ate. Kapag nga nagkwekwentuhan kami, ikaw ang bukang bibig niya. Pero alam mo ba ang mga bagay na gusto ni Eko? Ang sabi pa ni Kira. Ano? Tanong ko. Si Eko mahilig yan sa alahas, ate. Mga gold to be specific. Dati nga ang dami niyang gold na alahas. Relo, kwintas, bracelet, basta lahat. Kaya lang, naibenta na niya dati kasi nagkasakit ang mother niya. Kahit na magkagalit sila, may malasakit pa rin siya sa nanay niya o hindi ba? Ang bait talaga ni Eko, turan pa ni Kira. Sa sinabi niyo ni Kira ay nagkaroon ako ng ideya sa bagay na magugustuhan talaga ni Eko kapag binigyan ko siya. Wala pa rin kasi akong masyadong alam tungkol kay Eko ng time na yon at alam ko na matutulungan ako ni Kira pagdating sa bagay na yon. Bago dumating ang birthday ni Eko ay naghanap ako ng nagbebenta ng mga gold accessories online. May nahanap naman akong legit na seller at ibinili ko roon si Eko ng isang bracelet at kwintas bilang birthday gift para sa kanya. Naawa kasi ako sa kanya dahil sa kwento ni Kira na nawala kay Eko ang mga bagay na gusto nito dahil sa pagkakasakit ng nanay nito. Doon ko napatunayan na talagang mabait si Eko. Kahit pa hindi sila okay ng parents niya, ay hindi pa rin niya pinabayaan ang mga ito. Han, mahal ito. Hindi ka na dapat nag-abala pa, ang sabi pa ni Eko. Okay lang, nabanggit kasi sa akin ni Kira na mahilig ka sa alahas na gold. Kaya yan ang niregalo ko sa iyo, turan ko. Si Kira talaga napaka-chismosa. Pero hindi ko ito matatanggap, Han. Hindi ako sanay na nireregaluhan ako ng ganito kamahal. Tanggi pa ni Eko. Ano ka ba? Gift nga, di ba? Bakit hindi mo tatanggapin? Saka birthday mo naman deserve mo rin ang mga yan. Kasi masipag ka lalo na sa business mo, ang sabi ko. Wala nang nagawa pa si Eko kundi tanggapin ang regalo ko sa kanya, Papa Dudut. Ang sabi niya sana'y last na yon na magbigay ako sa kanya ng ganong bagay. Baka raw isipin ko na kaya niya ako niligawan ay dahil sa meron akong pera. Hindi ko naman yun naisip, Papa Dudut, that time. Naramdaman ko talaga na genuine ang pagmamahal ni Eko para sa akin at hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay sa kanya. Nang makita ko na palaging suot ni Eko ang alahas na gift ko ay natuwa ko. Ang sarap pala sa pakiramdam. Na-appreciate ng taong mahal mo ang bagay na ibinigay mo sa kanya. Kaya sa tuwing monthsary namin ni Eko ay palaging alahas na gold ang regalo ko sa kanya. Tumatanggi pa rin naman si Eko pero sa huli ay wala na siyang choice kundi ang tanggapin ang mga yon. Napansin ko rin na nasira na ang cellphone ni Eko at nang sabihin ko na dapat ay palitan na niya yon, ani ni Eko ay wala pa siyang pambili kaya pagtitiisan muna niya. Cellphone ang naging anniversary gift ko kay Eko. Napakasaya ko kasi nakita ko na masaya si Eko sa niregalo ko sa kanya. Kahit nga wala na siyang ibigay sa akin ay okay na ako. Makita ko lang na masaya si Eko ay ganon na rin ako, Papa Dudut.
Sa ilang buwan na kasama namin sa bahay si Kira ay nasaksihan ko ang closeness nila ni Eko. Malagi silang magkausap at minsan ay naghaharutan pa. Hindi ko yun binigyan ng mali siya kasi nga alam ko na magpinsan silang dalawa. May mga ganon naman talaga na magpipinsan. Isang beses na nagpunta si Mama sa bahay ko ay nakita niya ang paghaharutan ni Kira at Eko. Nang makalis si Mama ay nagchat siya sa akin at inamin niya na hindi siya komportable sa pagiging close ni Kira at Eko. Tinanong pa niya kung magpinsan ba raw ang dalawa kasi parang hindi naman. Kung titignan ay para raw magkasintahan si Kira at Eko tapos ay hindi man lang daw magkamukha ang dalawa. In-explain ko na sa nanay ko na super close lang talaga si Eko at Kira at meron naman talagang magpipinsan na hindi magkamukha. Sa kabila ng mga napansin ni Mama ay hindi pa rin ako nagduda sa totoong relasyon ni Eko at Kira. Patuloy kong ginagaslight ang sarili ko na walang mali at hindi ko dapat bigyan ng kakaibang kahulugan ang pagiging close ni Eko sa pinsan niya Papa Dudut. Kinailangan ko rin na mawala sa bahay ng 3 araw dahil nagaya ang mga kaibigan ko na magpunta kami sa Palawan. Gusto ko sanang isama si Eko pero ang sabi ng mga kaibigan ko ay hindi pwede magsama ng boyfriend o ng asawa. Makalipas nga ang 3 araw na bakasyon ay bumalik na ako sa bahay at normal naman ang lahat. Nang gumabi na at nasa kwarto na ako ay kumatok si Myla at pinapasok ko siya. Meron daw siyang importanteng sasabihin sa akin. Ate, wag ka sanang mabibigla pero nakita ko sina Kuya Eko at Kira na naghahalikan sa may kusina as in lips to lips, sumbong ni Myla sa akin. Ano? Bakit naman sila maghahalikan ng lips to lips? Magpinsan sila. Myla, baka naman nagkamali ka na ng pagkakakita mo, ang sabi ko. Hindi ate, sure ako na nakita ko. Buti nga at hindi nila ako nakita, ang sabi pa ni Myla. Hindi pa rin ako naniwala sa sinabi ni Myla, Papa Dudut. Mas naniwala ako sa sinabi ng utak ko na nagkamali lang si Myla ng tingin at baka napagkamalan lamang niya na naghahalikan sina Eko at Kira. Talagang ginagaslight ko lang ang sarili ko ng time na yon. Natakot din akong tanungin si Eko tungkol sa bagay na yon kasi baka magalit siya at yun pa ang maging reason ng paghihiwalay namin. Pero aaminin ko, simula nang magsumbong sa akin si Myla ng ganon, ay nagkaroon na ako ng duda kina Eko at Kira, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay sinampal na sa akin ang katotohanan. May paso ako noon sa trabaho, masama na ang pakiramdam ko pero pinilit ko pa rin na pumasok. Kaya lang nang nasa trabaho na ako ay hindi ko na kinaya kaya nag-undertime na ako at umuwi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nagtaka ako kasi nakasarado yung store ni Eko. Pagpasok ko sa bahay ay sobrang tahimik. Alam ko na may tao roon kasi hindi nakalakang main door. Papasok na sana ako ng kwarto ko nang may narinig akong mga ungol sa kwarto ni Kira at Eko. Pakiramdam ko ay nasa isang teleserye ako ng sandaling yon. Papa Dudut, nanginginig akong nagpunta sa kwarto ni Eko at nang buksan ko ang pinto ay huling-huli ko sina Eko at Kira na nagtatalik. Walang mga saplot. Nagulat silang dalawa at napaiyak na ako at tinanong ko kung bakit nila yon ginagawa kasi magpinsan sila. Hindi na nakatiis si Kira. Pagod na raw siyang magpanggap kaya umamin na siya sa akin na hindi talaga sila magpinsan ni Eko. Siya raw ang totoong girlfriend ni Eko at matagal na sila. Sinadya daw talaga ni Eko na jowain ako para perahan kasi alam nilang dalawa na meron akong pera. Sa galit ko sa kanila ay pinalayas ko sila ng bahay ko sa araw na yon. Hindi ako makapaniwala na kahit matalino ako, nung nag-aaral ako ay magagawa ko pa ring magpaloko. Doon ko na-realize na nagsasabi ng totoo si Myla at tama ang hinala ni Mama tungkol kina Eko at Kira. Hindi rin ako makapaniwala na may tao pa na talaga na kayang manloko ng kapwa para sa pera ng ganon level, Papa Dudut. Sinubukan pa akong i-chat ni Eko para magpaliwanag.
pero hindi ko na pinaniwalaan ang lahat ng sinabi niya. Paano ko pa siya paniniwalaan? Sa simula pa lang pala ay niloloko na niya ako. Binako na lang si Echo sa lahat ng social media at pati sa personal number ko para hindi niya ako magambala. Hindi ko na rin binawi ang mga ibinigay ko sa kanya at hindi ko na rin siya siningil sa mga utang niya. Mas pinili ko kasi na putulin na lamang ang ugnayan ko sa kanya ng panghabang buhay. Masakit para sa akin ang nangyari, Papa Dudut, kasi minahal ko talaga si Echo. Umasa ako na siya nang makakasama ko habang buhay pero nagkamali pala ako. Totoo nga na nakakabulag ang sobrang pagmamahal. Kahit sinasampal ka na ng katotohanan ay magbubulag-bulagan at magiging tanga ka. Kaya ngayon ay natroma na akong pumasok sa isang relasyon. Para bang mas gusto ko na lamang maging single habang buhay dahil sa naranasan ko kay Echo. Pero kahit paano ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi alam ko na siya ang gumawa ng way para mahuli ko sina Echo at Kira, kasi kung hindi ko sila nahuli, malamang hanggang ngayon ay pinapaikot pa rin nila ako sa palad nila. At kung may panibagong pag-ibig na darating sa akin, magiging matalino na ako. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang masakit at traumatic na pangyayari na yon. Lubos na nagmamahal, Jody. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong i-invite na mag-subscribe sa aming YouTube channel. May mga pagkakataon na kahit harap-harapan ng niloloko ang isang tao at sinasampal na sa kanya ang katotohanan, ay nagiging bulag siya dahil sa labis na pagmamahal at sa kagustuhan niyang manatili ang mahal niya sa kanya. Kapag dumating ka sa ganitong sitwasyon, matuto kang buksan ang iyong mga mata at harapin ang realidad. Hindi tama na nagbubulag-bulagan ka porket mahal mo ang isang tao. Kung mali na ang sitwasyon at niloloko ka lang ay bumitaw ka na. Oo, masakit pero mas lalo kang masasaktan kung lalo mong pinapatagal ang paghawak ng mahigpit sa isang relasyon na sa una pa lang ay may bahid na ng panluloko. Makikita mo sa pagbitaw mo ay sasaluhin ka ng tamang tao. Papa Dudut, hindi naman tipikal ang istorya ko na katulad ng ibang binabasa mo na sobrang complicated or tragic. Simpleng istorya lamang ang ibabahagi ko sa inyo na maaaring makapag-inspire ng iba na naiipit o naipit na sa sitwasyon na tulad ng sa akin. Samantala, nahihiya akong pabanggitin pa ang buo kong pangalan kaya tawagin niyo na lamang po ako bilang Warren. 33 years old at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa tire factory sa Pampanga. Papadudot, ang storya ko ay nagsimula noong bagong graduate ako sa college sometime in 2002. Sinuwerte ako at nakapunta sa Macau kung saan ay nakapagtrabaho ako bilang cellphone housing maker. Maayos naman ang buhay ko sa Macau. At kahit papaano ay nakapag-ipon naman ng pera pampadala sa aking magulang at 2 kapatid. Sa ikalawang taon ko sa Macau, doon ko nakilala si Kairela. Kapwa ko Pilipino si Kairela pero mula siya sa Batangas. Hindi siya kagandahan pero meron siyang katangian na talagang nagpapa-attract sa akin. Kaya sa madaling salita'y niligawan ko siya. Samantala hindi ako ang tipo ng lalaki na malakas ang kumpiyansa, kaya't napakalaking challenge sa akin. Nalapitan si Kairela. Buti na lamang at naramdaman na rin pala ni Kairela na may gusto ako sa kanya. Pero hindi ko ine-expect na gusto din pala niya ako. At yun nga, Papadudot, naging kami ni Kairela at naging madalas ang pagsasama namin. Katulad na lamang isang araw. O Warren, sinong hinihintay mo dito? Tanong sa akin ang kaibigan kong si Digo nang mapadaan siya sa meeting place namin ni Kairela. Hinihintay ko si Kairela. Sabi niya kasi magkita raw kami ngayon dito. Ikaw,
papunta sa Hot Meals vending machine, malapit lang dito. Alam mo na, mas matipid kung sa vending machine ako bibili kaysa kumain pa sa fast food. Sagot niya. Kumusta naman yung relasyon ninyo ni kay Rela ha? Pagbabago niya ng usapan. Eto, araw-araw ko siyang minamahal. Proud na proud akong sabihin yon sa aking kaibigan. Talaga? Naku, ang lakas pala ng tama mo sa babaeng yun ha? Natatawa niyang sabi sa akin. Pero seryoso, Warren. Ano bang nakita mo kay Rela at parang patay na patay ka sa kanya? Curious pa niyang tanong. Sabihin na lang nating nahuli niya agad ang puso ko. Sabi ko. Sus, sa totoo lang napapaisip talaga ako kung may taste ka ba pagdating sa babae. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yun samantalang di naman siya kagandahan? Mukha naman siyang bakla. Pangasar pa nito kay Rela. Bilang boyfriend, aaminin ko na naiinis talaga ako kay Digo. Kung makapanglait ka naman dyan, akala mo napakagwapo mo ha. Nahiya naman ako sa balat mo. Pagtatanggol ko. But knowing Digo, mapangasar talaga ang lalaking yon. At sanay na ako sa kanya. Teka, ilang buwan na ba kayo ni Rela? Magte 10 months na rin. Sagot ko sa tanong niya. Pero alam mo pare, buo na ang desisyon ko na siya talaga ang pakakasalan ko. Digo, malakas ang kutob ko na kami talaga ang tinadhana ni Rela para sa isa't isa. Excited ko namang sabi. Kung sa bagay, napapansin ko nga na talagang mahal mo yung girlfriend mo. Biruin mo madalas kayong kumakain sa labas at manood ng sine. Halos araw-araw yata magkasama kayong dalawa. Puna ng kaibigan ko. At saka Digo, alam mo ba? Nagbukas kaming dalawa ng bank account para sa aming dalawa. Balita ko pa sa kanya. Napataas ng kilay si Digo. Ano? Seryoso ka ba? Oo, nagbukas kaming pareho ng bank account para doon namin iipunin yung savings namin para syempre sa kinabukasan namin. Paliwanag ko. Napapailing na natatawa lamang ang kaibigan ko nung mga sandaling yon. Abang, swerte naman pala ni Rela sa'yo kung ganon. Pahabol pa niya. Isa si Rela talaga sa mga magagandang bagay na dumating sa akin. Simula na makapagtrabaho ako dito sa Macau, alam mo ba, matapos lang yung contract namin ni Rela magpapakasal na kami pag uwi namin sa Pilipinas. Gusto nga ni Rela sa Batangas kami ikasal. Napangisi lamang ang aking kaibigan. Naku Warren, bastang masasabi ko lang sa iyo good luck. Makahulugan niyang sabi sa akin pero hindi ko yon pinansin. Samantala papadudod sunod ang layaw sa akin ni Rela. Lahat ng gustuhin niya ay ibinibigay ko sa kanya. May pagkakataon pa ngang nagdesisyon kaming magbukas ng bank account para sa aming dalawa dahil noong mga panahong yon ay desidido na akong siya ang pakakasalan ko. Pero papadudot hindi ko ine-expect noon na sa kabila ng pagmamahal ko kay Rela ay may madidiskubre akong lihim tungkol sa kanya na siyang nagpasakit ng damdamin ko. Hindi ko makakalimutan na noong nagpa siya akong dalawin si Rela sa kanyang inuupahang kwarto ay nadatnang ko siyang may kahalikang lalaki. At ang lalaking yon ay walang iba kundi ang aking kaibigang si Digo. Rela, Digo? Anong ibig sabihin ito? May relasyon kayong dalawa? Wika ko habang nanginginig na sa galit ng mga oras na yon. Warren, I'm sorry. Ang nasabi na lang ni Rela sa akin. Samantala'y sinugod ko si Digo at inundayan ng suntok sa sobrang galit. Walang yakang lalaki ka? Agad namang umawat noon ang girlfriend ko. Warren, tama na. Huwag mo nang suntukin si Digo. Pagmamakaawa niya sa akin. Maawa ka sa akin, Warren, nakikiusap ako. Wika ni Digo na halos mapuruhan ko na ang muka dahil sa sobrang panununtok ko. Tama na Warren, ano ba? Nagmamakaawa na ako sa iyo. Sa pagkakataong yon ay yumakap na sa akin si Rela. Mula sa akin likuran at pilit niya akong inilalayo sa nakahandusay ng si Digo. Nagdurugo na kasi ang halos buong muka ng kaibigan ko.
Ang lakas ng loob ninyong lokohin ako? Ano bang ginawa ko masama sa inyo para gawin niyo sa akin to? Ano? Sumagot kayo. Wika ko. Pagkatapos ay buong lakas akong kumawala sa pagkakayakap sa akin ni Kayrella mula sa likuran. Magpapaliwanag kami, Warren. Ngunit hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Digo nang kinontra ko na siya kaagad. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ano pa bang ipapaliwanag ninyo huling-huli ko kayo sa aktong naghahalikan. Ang bababoy ninyo. Pilit namang nagsalita si Digo kahit nagdurugo ang kanyang mga labi. Warren, patawarin mo kami ni Kayrella. Pero ano? Sasabihin niyo sa akin na nagmamahalan kayong dalawa? Ganon ba, Digo? Oo, Warren. Nagmamahalan kami ni Digo. Pag-amin naman ng aking girlfriend. Anong klase kang babae, Kayrella? Naging mabuti naman akong boyfriend sa'yo, ha? Napakasama mo. Sigaw ko sa aking girlfriend. At ikaw naman, Digo, pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kaibigan. Naging mabuti naman ako sa'yo. Pero pagtataksilan nyo lang pala ako ng girlfriend ko. Hindi ko kayo mapapatawad na dalawa. Warren, sorry. Sa pagkakataong yon ay umiyak na si Kayrella. Siguro'y dahil na rin sa nakukonsensya siya sa mga kasalanan niya. O di kaya ay dahil sa natatakot siya na baka magdilim ang paningin ko sa kanila. Sige, kung mahal mo ang lalaking yan, edi sige maghiwalay na tayo. Pinapalaya na kita. Hindi kita kailangan, Kayrella. Hindi ko kailangan ng isang madumi at taksil na babaeng katulad mo. Sigaw ko pa sa aking girlfriend. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa iyo lahat ng ibinigay mo sa akin. Agad naman akong nagsalita pagkatapos sabihin niyo ni Kayrella sa akin. Sige, ibalik mo sa akin lahat ng ginastos ko sa iyo. Yung tungkol sa bank account nating dalawa, hatiin nating dalawa yun. Hindi ko na rin kayo guguluhin. Warren, wika pa niya habang sinusubukan niyang hawakan ng braso ko. Ngunit agad kong iniwas yon. Huwag mo kong hawakan. Lumayo ka sa akin, nakakadiri ka. Ang sabi ko pa kay Kayrella. Sa puntong yon ay sumagi lahat sa akin ng lahat ng kapintasan niya. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako natauhan. Bakit ba ako umibig sa isang katulad mo? Hindi ka naman maganda eh. Mukha ka namang bakla at saka ano bang nagustuhan ko sa iyo samantalang hindi ka naman nagsisipilyo ng ngipin. Tapos ang baho pa ng hininga mo. Ewan ko ba kung bakit nagtsatsaga ako sa iyo. Sige, Kayrella. Kung sa kanya ka masaya, edi sige magsama kayong dalawa. Total naman bagay kayong dalawa kasi pareho kayong pangit. Galit na sabi ko kay Kayrella bago ko sila iniwanan. Ngunit papadudot pagdating sa tinutuluyan ko ay buong araw akong umiyak. Hindi ako nakatulog noon kaya pagdating ko sa trabaho para akong wala sa sarili. Napagalitan pa nga ako ng supervisor kong makawis pero tinanggap ko yon. At pagkatapos ng trabaho ay tumungo ako sa isang bar at doon nagpakalasing. Papadudot masakit sa akin na makitang pinagtataksilan ako ng girlfriend ko. At hindi ko rin matanggap na kasama sa pagtataksil ni Kayrella ang kaibigan kong si Digo. Pinagkatiwalaan ko ang lalaking yon at minsan kasi kapag may trabaho ako ay si Digo ang pinapakiusapan kong sumama kay Kayrella dahil mag-isa lamang ito sa apartment namin. Yun ang naging pagkakamali ko dahil hindi ko akalain na parang kumuha ako ng batong ipupukpok sa ulo ko. Sa kabilang banda ay madali ko ring nakalimutan si Kayrella. Siguro ay dahil sa hindi ko rin naman siya lubos-lubusang mahal. At noong araw na mahuli ko siyang nagtataksil sa akin ay nakita ko ang mga imperfections niya. Nariyan yung napagtanto ko na nagpakahibang ako sa isang babaeng mukhang bakla. Loko kasi yung mga kaibigan ko sa factory na nagsasabi noon sa akin na wala raw akong taste sa babae dahil kahit daw sa pangit ay pumapatol ako. Nung una talaga ay hindi ko pinapansin yon pero noong naghiwalay kami ay doon ko na realize na totoo nga at natauhan ako.
kaya't maluwag ko na rin tinanggap ang katotohanan na wala na kami ni Kyrella. Samantala, pagkatapos ng kontrata ko sa Macau, ay nag-decide na akong huwag nang i-renew ito at bumalik na lamang dito sa Pilipinas para dito magtrabaho. Pinalad naman akong makapasok sa isang paggawaan ng gulong dito sa Clarkfield, Pampanga. Papadudot, sinwerte ako na matanggap dito dahil agad akong na-promote bilang supervisor. At napakaganda ng working relationship namin dito. Sa kabilang banda ay marami mga babaeng kapwa ko empleyado ang nagkakagusto sa akin. Siguro dahil magaling ako sa pagbabasketball at maganda ang pangangatawan ko dahil sa regular akong nagji-gym. Kaya nila ako napapansin. Patuloy silang nagpaparamdam ng pagtingin pero hindi ako naging interesado sa kanila. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko ang isang babaeng magiging parte pala ng aking buhay. Alam mo ba yung latest? Biglang tanong sa akin noon ng office mate kong si Dulce. Na-curious naman ako sa kanyang tanong. Hindi ano bang latest? Meron tayong bagong babaeng empleyado. Fresh from Japan. Galing siya sa sister company natin doon. Inform niya sa akin. Talaga? Nasa na siya? Gusto kong makita noon ang sinasabi niyang bagong empleyado. Ewan ko ba pero nung sandaling yon ay nakaramdam ako ng excitement na makita ang bagong empleyado. Anong pangalan niya? At saka anong itsura niya? Mensa Yamamoto ang pangalan niya. In fairness, cute siya. Yun nga lang chubby siya pero kahit na gano'n maganda pa rin naman. O yan na pala si Mensa. Halika Warren, ipakilala kita sa kanya. Wika ni Dulce pagkatapos ay hinila niya ako palapit kay Mensa. Mensa, pinapakilala ko nga pala sa iyo si Warren. Isa sa mga makakasama mo sa department natin. Warren siya si Mensa, isang Japanay. As in half Japanese, half Pinay. Ang sabi pa ni Dulce. Nice to meet you Warren. Nakangiting wika ni Mensa sa akin. At tila ba masayang-masaya na makilala ko. Ako rin Mensa, masaya ako na nakilala kita. Balik ko naman sa kanya. Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, sa Japan lumaki si Mensa pero fluent naman siya sa Tagalog. Dagdag impormasyon pa ni Dulce tungkol sa aking newly found friend. Oo, fluent ako sa wikang Filipino kasi tinuruan ako ng nanay ko na magsalita ng wika natin. Ang sabi pa ni Mensa. Mabuti naman kung ganun. Anyway, kumusta naman ang buhay sa Japan? Tanong ko sa kanya. Ayun, okay naman. Masyado lang mataas ang bilihin sa Tokyo. Kasi alam mo na maraming taong naninirahan kaya ganun. Sagot niya. Ilang taong ka nang nagtrabaho sa sister company natin sa Japan? May 4 na taon na rin akong nagtatrabaho doon. Bago ako nag-transfer dito sa Pilipinas. Magiliw niyang sagot sa akin. Oh, that's nice. At least, hindi na biro ang experience mo sa company natin. Anyway, consider me as one of your friends. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha? Sabi ko sa kanya kasi gusto kong maging komportable siya sa akin. Nga pala, may kasabay ka na bang mamayang mag-lunch? Actually, wala pa akong kasabay. Siguro sasabay na lang ako kina Dulce. Napangiti naman ako. Kung gusto mo, sabay na lang tayong mag-lunch. Tapos, ililibre kita mamaya. Pag-aaya ko sa kanya. Wow, that's nice. Ang swerte ko pala sa iyo kung ganon. Sige, sasabay na ako sa iyo mag-lunch mamaya. Masayang tugon ni Mensa sa akin. Papadudot agad akong nabighani kay Mensa. Kahit na lumaki siya sa Japan ay marunong pa rin siyang magsalita ng Tagalog. Napakabait niya, papadudot at kahit medyo malakas siyang kumain at chubby, napakaganda pa rin niya. Sa paglipas ng panahon ay naging magkaibigan kami ni Mensa. Naging close kagad kami dahil halos pareho kami ng interest at hilig. Madali ko rin siyang naka-vibes dahil na rin sa swak na swak ang personalities naming dalawa. Samantala ay hindi ko maiwasang ikumpara si Mensa kay Kyrella.
At masasabi kong milya-milya ang layo ni Mensa sa ex ko. At sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya hayon, Papa Dudut, ako na ang gumawa ng mga moves para mahulog din ang loob niya sa akin. Desidido akong mapalapit ng husto kay Mensa. Dahil noon pa lang, alam ko nang siya ng babaeng perpekto para sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy ang closeness namin ni Mensa. Pero lingid sa kaalaman niya noon, ay patuloy sa pag-usbong at paglalagablab ang pagmamahal ko sa kanya. Yun nga lang ay hindi ko may pagtapat noon kay Mensa ang totoo. Kasi nga madalas akong atakihin ang pagkatorpe. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang totoo. Hanggang sa dumating din yung araw na nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama at magkausap ng personalan ni Mensa. Tandang-tanda ko pa noon. Nag-celebrate kami ng birthday ng aming boss kung saan ay maraming pagkain at inuming hinanda. Halos lahat sila ay nag-uunahan sa videoke habang kami ni Mensa ay masaya lamang na nagkwekwentuhan sa isang sulok. Ang saya-saya ng mga kasama natin, no, Mensa? Wika ko habang pinagmamasdahan ng mga office mates natin na nagkakasiyahan. Oo nga talagang bigay todo sila sa pagbirit. Lalo na yung si Dulce. Anyway, malapit nang magpasko. Ano na ang plano mo? Saan ka magse-celebrate ng Christmas? Tanong niya sa akin. Actually, nagbabalak akong bumalik ng probinsya para makasama ko yung mga kapamilya ko. Ewan ko ba pero parang nai-excite ako ngayong darating na Pasko ang sabi ko sa kanya. Naku, ibig sabihin niyan may paparating na swerte sa'yo. Natuwa naman ako sa aking narinig mula kay Mensa. Sana lang, Mensa. Wag di lang anghel ka sana. Ikaw, anong gagawin mo ngayong Pasko? Uuwi ka ba ng Japan? Actually, pupunta ng Pilipinas yung mga kapamilya ko kaya dito lang ako. Tugon niya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Para naman madalaw kita sa araw ng Pasko. Alam mo kasi Mensa, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Kaya magiging masaya ang Pasko ko kapag nagkasama tayo. Ang sabi ko pa sa kanya. Ganun ba, Warren? Well, nakakataba naman ang puso na malaman na meron pala akong kakayahang magpasaya ng ibang tao. Natutuwa niyang balik sa akin. At this time ay inudyokan na ako ng aking sarili na ipagtapat na sa babaeng kaharap ko ang totoo. Mensa, may sasabihin sana ako sa iyo. Kaso nahihiya ako. O teka, bakit ka naman nahihiya? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Sabi niya at para bang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Na okay lang na magtapat ako sa kanya. Mensa, I love you. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanya ang nasa loob ko. Ha? Anong sabi mo? Mahal mo ako? Hindi niya makapaniwalang tanong sa akin. At kahit na medyo madilim sa paligid ay nakita ko nag-blush siya. Mahal kita, Mensa. Alam mo ba, 6 months na akong may pagtingin sa'yo. Akala ko simpleng paghanga lang itong nararamdaman ko pero sa bawat araw na lumilipas na kasama kita, I think in love na ako sa'yo. Pagtatapat ko. Warren, paano ka nakakasiguro sa mga nararamdaman mo sa akin? O sisa niya? Sigurado ako sa mga nararamdaman ko. Kung itatanong mo naman sa akin kung ano bang nakita ko sa'yo, bakit kita minahal? Ang sagot ko dyan basta lang kitang minahal. Hindi ko ma-explain pero masaya ako sa feeling mo. Medyo nalungkot ako nang makitang nag-aalinlangan pa siya sa akin. Pero Warren, hindi ba masyadong mabilis sa mga pangyayari? Tanong pa niya sa akin. Ngunit gusto kong iparating sa kanya na totoo ang aking nararamdaman. I admit na medyo mabilis nga ang mga pangyayari. Kaya hindi pa ako umaasa ng sagot mula sa iyo. I'll give you time to think, Mensa. Ang sa akin lang malaman mo kung ano ang nasa loob ko, sa loob ng dibdib ko. Sana wag mong masamain.
pagpapatuloy ko, hoping na magkaroon siya ng confidence sa akin. Ngumiti naman si Mensa bago nagsalita. Huwag kang mag-alala, Warren. Okay lang sa akin yun. Nanaig muna sa amin ang ilang minutong katahimikan. Dahil nakuha ni Dulce ang aming atensyon nang kumanta siya ng If You Ask Me To ni Celine Dion. Mensa, gusto ko rin iparating sa iyo yung intensyon kong manligaw sa iyo sa mga susunod na araw. Sana'y payagan mo ko. Wika ko kay Mensa pagkatapos naming pakinggan ang magandang awitin ni Dulce sa videoke. Oo naman, pinapayagan kitang manligaw sa akin. Wala namang masama dun eh. Pahayag pa niya. Salamat ha. Di bale, papatunayan ko sa iyo. Nasinsira ko sa iyo. Papatunayan ko sa iyo na hindi ka magsisisi kapag sinagot mo ko. Paniniguro ko pa sa kanya. Papadudot ng malaman ni Mensa ang totoo kong nararamdaman ay hindi naman niya ako diniscourage, ngunit hindi rin niya inacknowledge. Sa madaling salita ay dinedma lamang niya ako noon. Pero despite of that ay nanatili pa rin kaming magkaibigan. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko kay Mensa ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para suyuin siya. Lagi ko siyang binibigyan ng chocolates, mangga at kung ano-anong pagkain na naipupuslit ko sa bahay namin galing sa balikbayan kong tiyahin. Papadudot inaamin ko na mababaw lang ako. Sapat na sa akin ang pamamaraan kong yon. Kahit makausap, makasama o makatawanan ko lang si Mensa ay masaya na ako. Naisip ko nga na hindi na kailangang maging kami. Basta ganito lang palagi ang setup namin. Pero syempre umaasa pa rin ako na isang araw ay mapapasagot ko na rin si Mensa. Kaso papadudot, akala ko ay magkakaroon din ng bunga ang pagtsatsaga ko. Pero isang araw, gaano mo ko kamahal, Warren? Handa ka bang tanggapin kung anuman ang pagkatao o nakaraan na meron ako? Seryosong tanong niya sa akin. Oo naman, Mensa. Tanggap kita maging sino ka man. O anuman ang nakaraan mo. Ang wika ko sa kanya. May anak na ako, Warren eh. Revelasyon niya sa akin. Ha? Talaga? Ang sabi ko. Aaminin ko, papadudot, na nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Pero at that point ay hindi naman mahalaga sa akin kung may anak na siya o wala. Ang importante lang naman sa akin ay mahal ko siya at handa kong tanggapin anuman ang baggage na meron ng nakaraan niya. Pasensya ka na kung nilihim ko sa iyo ito pero disgrasyada ako. Lalaki, Dante ang pangalan niya. Kasalukuyan siyang nasa pangangalaga ng mga magulang ko sa Japan. Ngayon, kung itatanong mo naman kung bakit ako nagkaanak, Warren, naaminin ko sa iyo. Naging mapusok ako nung kabataan ko. Ngayong alam mo na, Warren, ang totoo, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang panliligaw mo sa akin? Balungkot niyang wika sa akin. Sa totoo lang wala namang nagbago sa mga nararamdaman ko sa iyo kahit na sabihin mo pang single mother ka. Mahal pa rin kita. At sa totoo lang ay mukhang mas minahal pa kita, Mensa. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, tanggap ko ang nakaraan mo. Handa akong tanggapin ang anak mo. Mensa, mahal na mahal kita. Kaya handa ako maging masaya lang kayo ng anak mo. Pagbibigay ko ng assurance sa kanya. Alam mo, Warren, isa yun sa mga dahilan. Kaya nag-alinlangan akong sagutin ka. Natatakot kasi ako na kapag nalaman mo ay magalit ka sa akin at iwanan mo lang ako. Mag-amin niya sa akin. Pero sinabi ko naman sa iyo na okay lang sa akin ang lahat. Sasagutin mo na ba ako? Nanatiling malungkot ang ekspresyon ni Mensa. Warren, tatapatin na kita ha. Pero hindi pa ako handang sagutin ka. Naguguluhan pa kasi ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Ayaw ko namang magpadalos-dalos ng desisyon sa ngayon. Kasi trabaho muna ang priority ko. Sana maintindihan mo ko, Aniya. Siyempre nalungkot naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Pero kailangan kong tanggapin ang desisyon niya. Naintindihan ko, Mensa,
Ang sabi ko na lamang sa kanya, hindi kita ini-encourage na maghintay sa akin. Huwag mo lang ituon sa akin ang sarili mo. Kung makakahanap ka pa ng mas deserving na babae kesa sa akin, di okay. Dagdag pa niya. Mensa, alam ko at nararamdaman ko na ikaw na yung babaeng matagal ko nang hinihintay. Alam kong tayong dalawa para sa isa't isa. Kaya sinasabi ko sa iyo, handa akong maghintay sa kasagutan mo. Basta hindi ako titigil sa panliligaw sa iyo. Gagawin ko pa rin ang lahat para makita mong deserving ako para sa pagmamahal mo. Yon ang sabi ko sa kanya. Handa ako maghintay sa kanya kahit pa pumuti na ang lahat ng mga buhok ko. Samantala, ipinagpatuloy ko lamang ang panliligaw at pag-ibig ko kay Mensa kahit na wala akong kasiguraduhan kung kailan niya ako sasagutin. Ngunit isang araw ay dumating din ang aking pinakahihintay na moment. Ano Mensa? Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos naming mamasyal sa mall at manood ng sine. Oo, grabe, super nag-enjoy ako. Nga pala, salamat ha. Natutuwang wika ni Mensa. Napangiti naman ako. Alam mo, napapansin ko kanina. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Agad naman siyang nagsalita. Marami kasi akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. Unang-una, yung pagdating mo sa buhay ko. Actually, simula nang dumating ka sa buhay ko nagkaroon ako ng saya at kakaibang kulay at sigla ang buhay ko. Aniya. Natuwa naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Ako rin naman binigyan mo rin ng kahulugan ng buhay ko. Siya nga pala, kumusta pala si Dante? Ayun, ayos naman. Araw-araw lalong sumisigla ang anak ko. Natutuwang sagot pa ni Mensa. Well, napaka-energetic na bata ni Dante. Puri ko naman sa kanyang anak. Kanino pa magmamana kundi sa'yo? Natatawa niyang balik sa akin. Kung sabagay, parang anak na ang turing ko dyan kay Dante. Oo nga super close nga kayong dalawa, ang sabi pa ni Mensa. At saka napapansin mo ba? Dahil sa closeness ninyong dalawa ng anak ko nagiging kamukha mo na siya. O pera biro, nagiging magkamukha na kayong dalawa. Natatawa pa niyang dagdag sa akin. Tumawa din ako. Oo nga, napapansin ko. Para na nga kaming magtatay sabi ko pa. Alam mo, gustong gusto ka ng anak kong maging tatay. Talaga? Well, willing ako maging second father ni Dante kung gugustuhin mo. Natutuwa akong sagot kay Mensa. Gusto mo ba talaga? Panunubok pa niya sa akin. Sagutin mo na kasi ako Mensa. Ano? Ano na ba ang standing ko sa'yo? Curious na, tanong ko sa kanya. Sabihin na nating namit mo na ang expectations ko. Medyo pakipot na wika pa ng nililigawan ko. So ibig sabihin ba niyan, sinasagot mo na ako? Tumango naman si Mensa bilang sagot. Oo Warren, sinasagot na kita. Aniya. Napayakap ako sa aking bagong girlfriend. Naku, salamat Mensa. Grabe, hindi ako makapaniwala na sinagot mo na ako. So it means tinatanggap mo rin ako bilang asawa mo. Teka, ang bilis naman yata Warren. Natatawa niyang wika. Mabilis lang kasi ako at saka mukhang doon rin naman tayo hahantong Paniniguro ko. Kung sabagay, yun din ang nafe-feel ko. Pero Warren, mamanhikan ka muna sa mga magulang ko ha? Segunda niya sa akin. Oo naman. Gusto mo ba gawin kong style yung pamamanhika ng mga Hapon? Proud at confident kong wika. Naku maganda yan. Sigurado akong magkakasundo kayo ng tatay ko. Masaya si Mensa dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking magmamahal sa kanya. Alam mo Warren, nagpapasalamat ako sa Diyos at ibinigay ka niya sa akin. Alam mo ba? Hindi na ako maasa noon na may lalaking magmamahal pa sa akin kasi alam mo na, single mom ako. Pero mabait talaga ang Diyos, no? Kaya ang swerte ko talaga. Naku, talagang swerte ka sa akin. Saan ka ba makakakita ng lalaking bukod sa gwapo, matalino, masipag, mabait, mapagmahal, romantiko at may stable pang trabaho, kumbaga nasa akin ang lahat.
Ano pang hahanapin mo, hindi ba? Confident kong sabi sa kanya. Natawa ulit si Mensa sa aking confidence. Hindi ka rin mahangin na Warren. Pero in fairness, tama ka. Pagsang-ayon din niya sa akin. Ikaw naman love, masaya lang kasi ako ngayon. Kaya ako ganito. Mensa, I love you. Wika ko sa kanya. Pagkatapos ay pinagsaluhan namin noon ng isang mainit at punong-puno ng pagmamahalan na halik. Papadudot yun na nga ang naging umpisa ng busilak na pagsasama namin ni Mensa. Naging magka-vibes kami ng anak niya na si Dante na kinalaunan ay parang nagiging kamukha ko na nga. Sa ngayon din ay meron na kaming anak ni Mensa na pinangalan naming Geraldine. Papadudot sa ngayon ay masaya kami ni Mensa sa buhay namin at wala na kaming mahihiling pa. Papadudot sana'y may bahagi mo ang aming kwento sa iyong mga masusugid na tagapakinig. Dahil gusto kong ipahatid sa iba na hindi importante ang nakaraan ng bawat isa sa atin. Ang importante ay kung ano ang pagbabagong nagawa sa iyo ng nakaraan. At kung ano ang pakikitungong ibibigay mo sa sino mang iyong makakasama. Ang nakaraan natin ay nakaraan na po. Huwag sana itong maging basihan natin sa pagkilatis ng pagkatao ng isang individual. Muli ay maraming salamat Papa Dudut and more power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Warren. Una sa lahat, congratulations sa inyong Warren at Mensa sa inyong napakagandang kwento ng buhay. Tama nga ang kasabihan na kapag may nawala sa iyo ay may darating na mas better kesa sa nauna mo. Obviously ay hindi para sa iyo si Kyrella. At buti na lamang at nadiskubre mo kaagad ang kanyang ugali dahil kahit papaano ay madali sa iyo ang pag-move on. Samantala ang true love ay isang pagmamahal na handa mong tanggapin kung anuman ang nakaraan na meron ng taong iyong iniibig. True love ang nararamdaman mo kay Mensa sapagkat hindi mo lang siya minahal, kundi in-embrace mo pa ang kanyang nakaraan at minahal mo rin ang kanyang anak. At tingin ko naman ngayon ay masaya kayo ni Mensa sa inyong buhay mag-asawa. Muli maraming salamat Warren sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng pag-ibig sa Papa Dudut YouTube channel sa ating Papa Dudut Stories. God bless and always take care.